nakwento ko lang kasi after yon tinignan ko yung refrigerator sa labas. Although hindi naman part ng birthday yon, yung thoughtfulness niya appreciated naman kasi sabi niya nagte-training ka kasi sabi niya. So binilhan niya akong iba-ibang flavor ng Gatorade, iba-ibang flavor ng mineral. Sabi ko, ito na lang iisipin ko na lang yung birthday ko, ito na lang yung pinaka-present niya kasi medyo napalpak nga yung birthday surprise. Wala, lack of communication nila ni Auntie Weng at saka ni Uncle Mon. So, yun lang yung kwento ko. Nakakatuwa lang kasi medyo nainis ako. Ay Lord, hindi man. Sa totoo lang yun medyo nainis lang ako. Kahit naman kayo minsan nainis, 'di ba? O, 'di ba? So, yun lang yung kwento ko. Tinuloy ko lang. Oh, isa pa. Birthday cards. Marami akong natanggap na birthday cards. Tinapon ko yung iba kasi although okay yung thought, no? Pero minsan kasi hindi intentional yung pag ano natin, yung pag-greet natin, ganun. Basta kahit na minsan sa actions natin hindi intentional. As long as I can give her something or as long as I can give him something, it's okay. I'll just buy it sa side ng road, ganun. Okay yan. Pero tinago ko yung kay Auntie Weng kasi very intentional yun. Sabi niya, dearest Ate Chel, sabi niya, you started in his heart. We're created by his hands and were presented to the world as a gift, sabi niya. That's what makes it so easy to celebrate you today and why you bring so much joy to all the others too. So, tapos yung meron siyang, gustong-gusto ko kasi yung mga cards na merong scriptures, no? Sabi niya, I praise you because I am fearfully and wonderfully made. Your works are wonderful. That I know fully well, sabi niya. So, tinago ko yung card na yon. Yung iba lang naman kasi, have a good day, ganito, ganon. So, yun, I'm thankful for this milestone na 60 years old na ako. And tuwan-tuwa lang ako. Although remember ko talaga, medyo napalpak yung 60th ko. But okay lang. That's it. Let's pray and then we can start. I just wanted to break the ice a little bit and to wait for everyone. So, Father, thank you. Again, thank you, dear wise and almighty God. We come before you just as humbly as we know how. Just to say thank you, Lord. Thank you for everything. Thank you for another day, for waking us up today. And if there are anything that is weighing us down this morning, for those who just woke up, if there's anything that is weighing them down, we cast it all, oh Lord God, at your feet, and we release and we welcome you in this place. We invite you in this Zoom meeting. And we cast everything, oh Lord God, so that we may receive freely, openly, and fully this morning. Thank you and bless this meeting today and bless all those who are going to share their testimonies, their stories, and their experiences. In Jesus' name we pray. Amen. So, ikaw na Rem, ikaw may start. Ako po, Auntie. So mag-share tayo, di ba, ng childhood experiences and upbringing. So, Auntie, pwede mahingi po sorry po, wala po ako kahapon. Pwede po akong mangingi ng recap yesterday dun po sa discussion. Oh, okay. Ay, discussion Para natin din po sa mga wala din po, hindi din po nakapag-attend yesterday. Oh, okay. Wait lang. Okay, so yung discussion natin yesterday was about Joyce Meyer, no? Shinare ni Aliana kahapon. Yana, you want to give them a little recap na, tas dagdagan na lang natin dun sa yung mamiss mo, tas i-compliment ko na lang. Sige po, Auntie. Bali po yung topic yesterday about sa life ni Joyce Meyer, which is very inspiring and marami din pong nakapag-share kahapon with the same experience or parang relatably dun sa sa life story niya. Fast forward lang, si Joyce Meyer po kasi she was raped at the very young age until she was 18 years old, no, by her father. But despite of that, it doesn't stop her from being used by God na yung pain niya, she turned it into gain and
yung parang seemingly mess ng buhay niya, it turns into a message that builds hope to other people po, ano. And one thing that that really struck us yesterday po, and I believe really help others din po, is yung thought na parang pinaka life lesson sa kanya is don't be ashamed sa nangyari sa buhay mo or sa nagawa mo or sa ginawa ng tao sa'yo, but instead be bold and let it be worth it para sa ano, para po mag-glorify si Lord sa buhay po natin. So, yun po. Okay, thank you, Yana. So yung topic natin for last week, continuing this week, is about women from the Bible, no? Women in the Bible, and then women of today. So in addition to Joyce Meyer, kasi nga we are highlighting their contributions to these days, kung ano yung exploits nila for the kingdom of God. Joyce Meyer in later years, dun sa experience niya sa daddy niya, for 15 years, di ba nung minomolest siya, alam ng relatives niya. She even had an auntie na alam din kung ano nangyayari sa kanya, but never did anything kasi nga ayaw nila na may scandal yung family nila. In the later years, ang nangyari, they ended up taking them in, and yung daddy niya, yung father niya, yung mommy niya, tsaka yung auntie niya, inalagaan nila sila, and so linagay nila sila sa home for the aged, dun sa mga ano kasing home for the aged, basta dun sa mga ano ng mga matatanda, and Joyce Meyer's family took care of them and paid for all their expenses. And then, ang nangyari doon, nag-apologize yung father niya sa kanya. Sabi daw niya, I have never asked for apology for what I have done to you, sabi niya. And can you forgive me? Rephrasing, no? And then Joyce Meyer said, would you like to accept Jesus Christ in your heart? Sabi niya, would you like to accept Jesus Christ? And sabi ng daddy niya, yes. So, his father, she was able to lead her father to Jesus Christ. And not only that, no, Joyce Meyer always says na wala siyang education, she's only a high school graduate, but she's able to expound her ministry. Meron siyang international missions called Hand of Hope in Africa, in Europe, South America, Middle East, at saka meron siyang disaster relief. Also, domestically, the missions here in the US, marami siyang mga inner city outreach. St. Louis, Missouri is where she lives, which is only 5 hours away from where we live here in Kansas, no? So she's very close. In fact, napag-usapan namin ni Rema na sana auntie makapunta tayo dun sa church ni Joyce Meyer, sabi niya, kasi nga malapit lang siya dito. And I've been pursuing Joyce Meyer for years and years, kung saan man siya. Minsan nasa Arizona siya nung nandun kami, pero it just never happened na makapag-attend ako dun sa mga conferences niya. And here in the US, marami siyang conferences and events. So hindi siya talaga nag-stick sa church niya. She travels from church to church. And she has a lot of media outreach, which is nga yung Enjoying Everyday Life, and this magazine na they send to their supporters every month. She has a prison ministry, feeding programs, medical missions, and yun, so she's doing great exploits for the kingdom of God. Yun yung topic kahapon. Okay? I hope we filled you in a little bit on her story, but she has many teaching videos on YouTube, and I encourage everyone to check her out and listen to her messages, because she is a very powerful teacher and anointed teacher of the Word of God. So yung ano natin ngayon is, per Bishop's instructions, we're going to tell our story, yung upbringing natin as little kids,
at saka yung experiences natin, because he feels it important na marami pa rin daw parang hindi nare-release dun sa mga issues nila, because they have never really have been open with their stories or yung stories nila in the past. And he did this with the Manpower Group too. Tapos sabi niya, after nun, para pag yung mga mag-asawa, they can discuss this amongst themselves. Okay? So, sinong gustong mauna? Please be open and honest, and just be free to talk about your experiences, okay? Okay, kung walang gusto, tatawag na lang ako. Ayan, si Lala na lang. Lala. Good morning, La. Intro mo nga sila. Talagang favorite mo ko, ate ah. Hallelujah. Childhood. Ano yung childhood ko, talagang parents ko kasi ano sila, Kapampangan yung nanay ko, yung tatay ko, Bisaya. And nung mga panahon na yon, nasa Campo Libas kami nakatira, doon ako lumaki, doon ako may tindahan kami, and pulis yung tatay ko, hanggang nagpulis din yung mga kapatid ko at pinsan ko. Masaya yung namin, yung childhood namin. Hindi naman ako nakaranas ng ng masalimuot, no? Pero talagang yung upbringing kasi nung parents ko, talagang bata pa lang kami, tinuturuan na kaming maglinis, tinuturuan kaming wala naman ako na experience na hindi maganda. Tapos lumaki ako na yung both parents ko na lalong-lalo na yung nanay ko super bait, na ang na-feel ko lang parang sa aming magkakapatid. Parang ako yung black sheep na kung tawagin, parang ganon, no? Na yung pala gagamitin ako ni Lord para maligtas sila. Tapos siya, yung parang lagi may favorite yung nanay ko, yung panganay kong kuya. Tapos parang pag sa akin, latak na lang yung ganon, no? Sa mga kapatid ko naman, okay siya, but parang pag ako yung 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 wala na yung sa akin, tapos utos-utusan ka, kukutos-kutusan ka pa ng kuya ko na bili mo nga ako ng sigarilyo, ganon, di ba? Galit na galit yung laman ko noon, and then sinusumbong ko lagi sa tatay ko, kasi yung tatay ko parang naintindihan ako, yung nanay ko kasi noon naglalasing, pares sila, syoktong ang iniinom. Umaga pa lang may ganon na silang spirit. Talagang una pag iinom, ang babait, pero pag nakainom na, nagtatapon na ng mga bote, suntukan na, yung ganun siguro pagka matanda noon mga panahon. Pero continuous pa rin sila, na hindi sila nagiwala. Yung tatay ko naman, hindi niya nakita yung pamilya niya sa side niya. Simula nag-asawa siya, pumunta siya dito sa Pampanga, wala na siyang communication, hanggang one time nakita niya raw sa bus yung nanay niya yata. Tapos nanay ko, sabi daw nung nanay ko, "Bah, nanay mo yun? Hindi mo man lang tinawag, wala kang ginawa?" Sabi niya gano'n, na nakita mo na. Father ko kasi Bisaya siya, parang hindi man siya masungit, gano'n. Tapos kontrolado ka, bawal lumabas, bawal maglaro sa labas. Tapos palagi kang konting lang, marumi kang uuwi sa bahay, papaluin ka, no? Sasabihin, "Doon ka na tumira sa labas, huwag ka nang umuwi rito," yung gano'n. So gano'n yung upbringing ko, hanggang parang nadala ko na yung perfectionist ba. Kailangan maging maayos, malinis, laging ganon. Pati sa mga anak ko, na-upbring ko yung ganon, na ayokong gumalaw, ayokong na hindi ko na naaayos yung lahat. So yun ang na-adapt ko sa parents ko. Tapos yung mga kapatid ko naging police din. So lahat sa pamilya, parang ako lahat yung naka-absorb na bawal ganito, bawal ganyan, dapat ganito, linisin mo muna yan, huwag kang aalis, maghugas ka ng plato. So yun yung kinalakihan ko, na pati mga kuya ko, mga pulis, sila na lahat kontrolado. Kumbaga sa akin na lahat yung bunton, sa akin na lahat yung utos, sa akin lahat yung So ganun yung ko, wala naman akong na-experience na until one day, syempre kabataan, nag-swimming ako.
ayun, binagbabawal ng parents ko na mag-swimming ako, hindi ko naman sinasadya dahil sa kasigasigan mo na makakita ng swimming pool, 'di ba? Lalangoy ka hanggang napadumi na tuloy ako do'n. Tapos yung nanay ko, umuwi ako, pinalo-palo ako ng taitik ng bayabas na sinusumpa ko, "Mamatay ka na, mamatay ka na." Sabi ko gano'n 'no, na curse pala 'yon. And then nagpa-sorry naman ako sa nanay ko na nung nalaman ko na talagang gusto ko ng magpakamatay ate, gusto ko ng umalis, gusto ko ng which is nag-disobey naman kasi ako kaya ginawa ng nanay ko 'yon. So, ayun habang lumalaki, kasi mga pulis din yung kapatid ko tapos yung mga ate ko naman gano'n din. Okey naman kami na family, wala naman akong na nakita na pangit na habang lumalaki ako wala din akong na-discover na gano'n. 'Yun lang yung sa tatay ko hindi niya nakamulatan and kami din, hindi namin nakamulatan yung mga pamilya ng side ng tatay ko. Pero sa nanay ko nakita ko lahat, mga kapatid niya. Kasi yung nanay ko, 3 lang silang original na magkakapatid. Nagkaroon sila ng additional na kapatid, asawa uli yung tatay ko na kapatid din naman ng nanay ko. So yun, sa Tarlac kami talaga, yun ang kinamulatan namin, Tarlac, dito sa ano, and then pumunta kami ng Olivas kasi nga yung tatay ko nagsundalo. Kaya ayun, ayun lang, wala naman ako na-experience na pangit na pinaguhugutan ko ngayon. Yun lang po yung yung maging perfectionist sa lahat ng bagay na kailangan maging maayos muna hanggang ngayon. Kaya yung mga anak ko sabi niya, "Mami, relax ka lang." Sabing gano'n. And hindi ako magre-relax kung hindi mo ginagawa yung ganito kaya kung minsan sabi ko nga ako lang yung may third eye, ako lang nakakakita ng lahat ng kalat. Kahit nadala ko na po 'yun kahit saan, maging sa saan man ako mapunta. So 'yun lang po. Thank you, La. So Lala had normal childhood, okay? Whatever we call normal is doon sa family dynamics natin. So normal lang yun sa kanya. Sino pa yung next? Thank you, La. Ako, Che. Okay, boy. It's been a long time. Tinitingnan ko kasi yung mga pictures, no? So, most of you kilala nyo na ako. Hindi pa man ako nagsasalita. Naiiyak na ako. Ano ba yan? Kaya ayaw ako magsalita. Minsan, no? Kinokontrol ko yung sarili ko. So, anyway, ano ba yan? Alam niyo naman yung birthday ko. Ano ba yan? Death anniversary ng nanay ko. So, my mom died when I was born. Kaya, I grew up with a stepmom. Okay, so, paano ba? Hindi biro. Okay, kung may Cinderella, Cinderella ako. Okay, so Cinderella ako. So, I had a rival sister. Siya, maraming candy, ako wala. Yung mga ganon, kapag bata ka, di ba? Siya, kinakain niya yung gusto niya, ako wala. Yung mga ganyan. Hindi man ako makapagsumbong sa tatay ko kasi syempre busy siya nagtatrabaho. So, I grew up like that, na may hinaing sa stepmom. Hindi lang yon, battered kid, yung mga ganyan. Na to the point na dumating yung lola ko, mother side, kinukuha na kami sa tatay ko. Okay? Kasi nga, ganun na yung katawan ko. Yung parang, ang daming kurot, ang daming pasa, yung mga ganyan. Bata ka pa lang eh. Siyempre. So, isipin nyo na lang, ilan taon na ba si Rain? Mga ganon. Or younger than that. Okay? So, naalala ko noon, umuwi kami sa lola ko. Before that, nung kinukuha kami ng lola ko, talagang hinuburan ako. Pinakita yung katawan ko. Okay? So, nakita talaga. Hindi alam ng tatay ko kasi. So, yon. Tapos, kinuha kami. Tapos, pero syempre, nagmakaawa yung tatay ko hanggang bumalik kami sa, tatlo kaming magkakapatid, for those who do not know, na talagang magkakapatid. So, binalik kami. Other than me, syempre, medyo malalaki na yung ate ko eh. Hindi naman malalaki. Kumbaga, makakaalpag sila, Pero ako hindi, bata lang ako noon, anong alam ko. Okay, so, yon. Hanggang bumalik kami. Pero ganun pa rin. Though hindi na ako masyadong nasasaktan, hindi na ako pinagbubuhatan ng kamay. Pero nandun pa rin yung, yung favoritism. Okay? Hindi mo maalis, anak niya yun eh. Okay? Anak niya yun. So anyway, naalala ko yung sarili ko. I would find myself sa corner na lang umiiyak.
Palagi ko sinasabi sa sarili ko noon, paglaki ko, paglaki ko, paglaki ko. Yung mga ganon. Okay, pero hindi pala. Okay, the love of God. Alam mo yun, the love of God will cover all of those. Hindi ko kaya kung ako lang. Okay, alam niyo lahat. Okay, lalo na yung mga ka-cell group ko. To the point na nung na-stroke pa yung stepmom ko, ako pa nag-alaga. Nagpapaligo, nagpapakain. Okay, hanggang nakapag-recover siya. Tapos yung nung nawala na si tatay, syempre wala na siyang ibang matutulungan. Sa akin pa tumuloy. Ako pa yung favorite niya. Would you believe that? Okay, sa akin pa siya tumuloy. Okay, na sabi niya from her mouth na wala akong ibang gustong tirahan kundi sa'yo. Sa akin kasi ano siya eh. Pero, yun nga no. Pero there would always be an end in everything. Ang naalala kong sinabi sa akin Bishop noon, don't be God to them. Yung sinabi, kasi dumating din ako sa punto na parang hindi ko rin kaya. Siyempre, I have my own kid to take care of, yung mga ganyan. So, yun nga, no? Parang I have to let go. Anong ginagawa ng mga anak niya? At tatlo yung mga anak niya, bakit siya nasa akin? So, ang gusto ko lang sabihin dito, yung kung hindi ko nakilala, I met Jesus early age. I was 7 years old. Okay, pero that time, di mo naman alam eh. Pero, hindi ko alam na, alam mo yun, na I know behind the scene God was working already. Okay, na hanggang dumating doon sa punto na hindi, yung mga tinatanim mo ng bata ka, nung tinatanim ko ng bata ko na when I grow up, lahat ng, alam mo yung mga lahat ng mga dinanas ko, hindi ko man lang naisip na. Okay, so it's not because of, I'm sure it's not because of me. It's because of the love of God na meron din sa akin. Okay, it's also because of the grace of God na sa akin din, which is actually the same love and the same grace that we apply to other people, kahit sino pa man sila. I've just been to a very, very, very big thing. Alam ni Ate Rachel, ay siya lang may alam. Okay, kala ko hindi ko nakakayanin. Whew. Pero it's just the love of God talaga kung iisipin mo na it can push you to do things that you cannot do kung ikaw lang, hindi mo makakaya. Pero, yun nga, palagi akong bumabalik the love of God. Kaya, marami pa rin akong mga trauma na lumalabas, lalo na ngayon, no? Hindi ko alam na meron pala akong mga ganon. Pero, I pray na, alam mo yun, yung, syempre, wala namang imposible kay Daddy God, no, na ma-overcome natin yung mga bagay-bagay na, minsan kasi kahit nga si David, diba, search my heart, oh Lord, sabi niya. Kasi tayo mismo, hindi natin kilala yung sarili natin eh. Until na merong, alam mo yun, until situation arises na biglang lalabas na lang yung mga hidden trauma natin, mga bata tayo. Okay, na meron pala tayong gano'n na unconsciously, okay, na hindi natin pinapansin. Pero, yun nga, no, thank God pa rin. Thank God pa rin. So, I'm still in the process of knowing other stuff. Okay, na lahat lang ngayon lumilitaw dahil syempre alam niyo naman na in my married life. Okay, in my married life, ang daming lumalabas na meron palang ganun. Okay, pero minsan yung parang hindi mo na kaya, pero it's, sabi nga, we can do all things through Christ. Okay, we can do all things through Christ. Ayan, si Ate Rachel, she is a witness kung gaano ako kaiyak. Kaiyak that time na umiiyak ako sa kanya. Pero, totoo pala na yung alam mo yun, yung si Daddy God, kung talagang ibibigay mo lahat sa kanya, wala namang imposible. As long as you are also willing, okay, willing to let go and willing to forgive and willing to move on and willing to grow. Okay, hindi pwede kasi yung pala, ikaw rin nga sinasabi na, kasi ngayon ko lang na-realize na may pagka-selfishness din pala ako. Okay na, feeling ko, di ba nasasabi ko sa inyo, ang bait-bait ko. Feeling natin, bait-bait na natin, no? Pero hindi pala. Meron din. At meron lalabas. And by that time comes na alam mo, yung minsan ikaw na lang mabibigla ka. May ganun pala. Okay? So, well, anyway, yun. Yun lang po. Thank you, Awi. Alam ko hindi madali yun, no?
nakakayak. Pero hindi ako magko-comment doon. Secret. Share ko lang kasi na-mention ni Awi na 8 years old daw siya nung na-save siya. Singit ko si Joyce Meyer. Joyce Meyer was saved at 9 years old. Hindi niya alam. Basta na-save lang siya at 9 years old. And then the following day, naglalaro daw siya ng hide and seek. And then she cheated on hide and seek kasi sumilip daw siyang ganon. And the devil told her she lost her salvation and she believed the devil. So, at least Awi continued on with her salvation, na wala siyang ganon. At 8 years old, then she continued. Anyway, I just wanted to sing it yon na we can believe the lie of the devil or we can shoot the devil. This morning, share ko lang, while I was praying, medyo sumingit yung, this happened, this showed up because of my birthday. Meron pa rin pala akong pride. Okay? We think, oh, we can do all things, we're perfect. Well, hindi naman iniisip na perfect, but you think you're so better than everyone else. But pride started to creep in sa mind ko. Sabi kong ganon, oh, nandyan na naman yan. Familiar spirit yan. I've already seen that part of myself before, and I thought it was already gone. And Joyce Meyer kasi, since she's the topic, I have a book of her called Battlefield of the Mind. Naisip ko, yung mind natin, it truly is a battlefield. So I asked myself, meron ako mini-mentor kanina. Remember pag nag-a-attend tayo ng mga graduation, parties, even sa church, you ask somebody, nakalagay yung bags nila doon, di ba? Your mga jacket nila para sinisave nila yon for their relatives. Tapos tatanong mo, may nakaupo pa dyan? Tapos sasabihin nila, yeah, the seat is taken, di ba? And naisip ko, our mind is like that. It's like an event venue, no? Maraming chairs, and then, this old self of ours, sometimes they creep in. Lumalabas sila. And then papasok sila sa mind natin. And I nagdrawing ako ngayon ng diagram where there's a circle. This is my mind, and there are a lot of chairs in there. Maraming chairs. And sometimes Satan wants to come in and occupy a chair in your mind. Well, ang ginawa ko doon sa lahat ng mga chairs, taken. And the reason why I did that is I wanted to remind myself that each chair is already been taken by God. Let's say the chair of pride, God is already sitting on there. You cannot occupy that chair, okay? And then there's another one, selfishness, arrogance, and all that. And I linagay ko lahat yun, taken. And if the Holy Spirit is already sitting on that chair, you are not allowed, you're not invited to sit, you're not allowed to sit on that same chair. So yun yung ano ko this morning. We always battle with our old self. And the reason is because ganon siya. He will always come back and check in on you with those similar familiar spirits that you thought are already gone, and they keep coming back. So we constantly have to guard our thoughts and our minds and what comes in to our head and what we allow and what comes out of our mouth. So this morning, I did not allow anything na, ano naman talaga, nakakainis naman kasi hindi niya plinano. No, sabi ko, no, get away. You're not welcome here. You spirit of pride. That seat is taken in my head. So yun lang, I thought I wanted to share that because I believe God put that in my head so that to remind me, you still have a lot of work to do in your spirit walk, in your holy walk, in your faith walk. And part of that is pride. I still have a little bit of that sometimes, and I'm trying to kill that part of the old self. So anyone else? Thank you for listening. Next. Makapaghanap nga. Sister Amy. Sister Amy, can you share childhood experience? Good morning po Good everyone. morning. Sabi ko nga ang dami-dami namin dito. Sabi ko ako na siguro pipiliin dito. Bilis ko
no? Kaya sabi ko, praise God, sabi ko. Ah, share ko lang po nung malit pa ako, no. Kami kasi lumaki ng probinsya. Sa Apang-Bato po kami noon. Kasi 11 kami magkakapatid, pangatlo ako sa panganay. So ngayon, nanay ko kasi noon nagtitinda sa may friendship sa mga foreigner noon, panahon pa ng mga foreigner. So ngayon, iiwan kami sa bahay, ang panganay namin ang nagbabantay sa amin noon. So, bago umalis ang nanay ko, paghahabilinan kami noon na wag daw kami lalabas ng bahay, wag makikipaglaro hangga't hindi siya umuuwi, wag daw kami lalabas, kailangan dadaan kami sa bahay. So ako po hindi ko naman siya pinagyayabang, no? Sa 11 magkakapatid sa amin. Ako, yung parang pinakamabait, pinakamasunurin. Kasi takot ako sa palo noon, takot ako sa kurot, ganyan, takot ako pag sinasapi ka sa ulo pa talaga. Nanay ko talagang yung panahon niya, no, parang panahon ng Hapon. Parang panahon ng Hapon talaga. Yung pag sinaktan ka talagang parang papatayin ka na, ganyan. Kasi naiintindihan naman namin ng nanay ko, no, pero hindi parang hindi maganda para sa aming magkakapatid. Yung dahil may sakit siya noon yung pag sinumpong siya ng sakit niya ng asthma, tapos meron siyang sa aming magkakapatid na parang favoritism ganun. Parang lagi ako na lang ang sinasaktan. Tapos pero yung mga kapatid ko kahit pinaghebelinan na wag lalabas, lumalabas pa rin. Pero yung ate ko sabi niya, diyan ka lang. Diyan ka lang sa may sulok. Pag dumating si Ma, sabi niya, kailangan nandiyan ka pa rin. Sabi ganyan. Diyan ka lang, wag kang bababa kasi po yung bahay namin up and down. So, 6 o'clock in the evening, darating na po yung nanay ko, andun pa rin ako. So kahit na madanat na niya akong andun pa rin, uutusan pa rin pag may, kasi mabagal po ako kasi noon parang, kaya ang tawag nila sa akin noon, kupad. Isa lang ang uutos sa akin, ang bagal-bagal ko pa. So yun ang ayaw-ayaw ng nanay ko. Pagtalikod ko, pag meron siyang inutos, nakasabay na yung tabo talagang ibabato sa akin, bagal-bagal mo, sabay mura, ganyan. Yung sa isip ko na parang naipon yung lahat ng sama na loob ko nung bata ako. Tapos, sinasabi ko sa isip ko na, yun yung parang kay Lala kanina, sabi niya, mati ka pa, mati ka pa, mati. Tapos nagmumura pa ako. Pero hindi lumalabas sa bibig ko, yung sa isip ko lang. Tapos kahit na nakatalikod ako nun, tinitingnan ko ng masamang tingin ng nanay ko. Sabi ko, ba't di ka pa mamatay? Yung nanay ko, parang kahit hindi narinig yung bulong mo, parang nababasa niya yung utak ko noon, kaya nakatalikod ako. Sabi niya, ano sinabi mo? Pakiulit mo nga. Gusto mo na ako mamatay? Ganyan. Nabigla ako, sabi ko, paano ka akong nalaman na sa isip ko lang sinasabi ko yon na nabasa niya, ganyan. Tapos sabi ko, Alina po, sabi ko, sorry na po, sabi ko, patawaran niyo na ako po, sabi ko, ganon. So, hindi lang yun tapos yung kukunin pa yung kamay ko, iikot niya pa harap sa kanya. Talaga yung bunganga ko talaga noon, hindi yan titigil hanggat di dumudugo. Tapos may kasama pa yan na pamalo, yung pinakamatigas na tik noon na yung tawag ng mga stick na matitig, yung yantok, yun ang pamalo niya talaga sa amin. So sabi ko, iniisip ko noon, sabi ko, Lord, ba't ganyan ang nanay ko? Sabi ko, hindi naman po masamang bata, sabi ko, yun lang po nasabi ko. Bakit po magmula nung maliit kami hanggang ngayon, iba yung pagkikitungo sa akin ng nanay ko. Parang hindi ako anak, sabi ko. Kasi nung maliit po ako, from 10 years old hanggang 13 years old, alaga po ako ng pare. Sa kumbento po ako nakatira noon. So, pag po nagmimisa ang pare noon, palagi niya sinasabi sa amin, sinasabi niya sa misa na, kalalaban pingari, huwag kang lumaban sa magulang. Kahit na nakatalikod ka, kasi ang Diyos ang nakakaalam ng lahat. Kahit na magtago ka sa pinakamadilim na parte ng lugar mo, sabi niya ganyan, nasisilip ka ng Diyos, alam niya yung ginagawa mo. Yung pong sinabi sa akin ng parang naliwanagan po ako. So, yun pala, yung sinabi ng nanay ko noon na kahit na nakatalikod ako na hindi bumubuka yung bibig ko na parang
parang siguro sinabi ng Holy Spirit sa kanya, "Ay, ang anak mo lumalabas sa'yo, minumura ka." Parang gano'n po. Tapos hanggang sa paglaki ko, ah, naisip ko na hindi pala dapat sinasabi 'yun kasi parang iniisip ko na laki ako ng kumbento. 'Yun ang sinasabi ng pari. Tapos sinasabi pa ng pari noon na kung may kasalanan kayo, ikumpisal ninyo. Tapos meron din po kasi akong, kasi noong malilit kami, binabasa din po kami ng Bible ng nanay ko no'n kahit bihirang-bihira lang. Meron kasi siyang Bible noon. So ngayon, sabi ng nanay ko noon, ah, ito sabi niya, hindi ko na po alam kung anong version 'no. Susumbong kayong pari, huwag ka raw magsumbong sa pari, magsumbong ka sa sa Diyos, dito sa Bible nakalagay ganyan. Kasi yung pare, sasabihin niya yan sa ibang tao, imimisa niya yan, parang 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 itsitsismis kayo sa mga tao sa simbahan ganyan. Hindi niya sasabihin yung pangalan mo, pero 'pag nandun ka sa araw na yun sabi niya, parang ikaw na yung topic ng ng misa, ganyan sabi ng nanay ko noon. So magmula po noon, minsan lang ako nagkumpisal noon, nung yun nga yung lumaban ako sa nanay ko. Tapos yun lang po, wala akong nasabi sa pare na iba, kundi yun lang. Tapos sabi niya, "Huwag mong takagyat ang sulok, mga di kang mga niyan, mga niyan. Magdasal ka ng ganyan-ganyan." Sabi ko, "Di ako marunong magdasal." Sabi ko sa sarili ko, "Hawak ka ng rosaryo." Yung dahil laki po ako ng kumbento, ang dami kong rosaryo, ang dami kong mga kanin, ang dami niya mga prayer book na binibigay sa hindi po maintindihan kasi karamihan mga English. May mga Kapampangan po noon, sobrang lalim po ng meaning ng Kapampangan ng dasal. So wala po akong binabasa nung pati pa sa rosaryo, wala, hindi po ako humahawak ng rosaryo kahit na tinuturuan kami ng pare, hindi ko po na sa utak ko yun. So ngayon, nung nung nagkaroon po siguro mga 15 years old na ako, dun ko nasabi kay nanay ko na, "Ma," sabi ko, "naalala mo nung maliit ako," sabi ko, "ba't ganyan ka sa akin?" Sabi ko, "Kasi kahit yung tatay ko ganyan, so pagdating ng hapon kailangan nasa bahay ka na, 'pag 'pag nagsipol yan, yung sipol niya aabot ng kapitong bundok. Kahit nandun ka sa kapitong bundok, sa ayaw at sa gusto mo uuwi ka, 'pag hindi ka umuwi talagang nakahanda na yung pamalo." So sabi ko sa nanay ko, "Ba't po ganyan?" Sabi ko, "Yung hindi naman po matigas ang ulo ko," sabi ko, "Bakit palagi niyo ako pinapalo? Bakit parang ako na lang," sabi ko, "ang nakikita ninyo?" Sabi ko, "Ang dami nga po nagsasabi," sabi ko, "na napakabait kong bata," sabi ko, "dahil yun nga parang laki ako sa kumbento," ganyan. Tapos sabi ng nanay ko, "Yung mumurahin pa ako," ganyan. "Balo," sabi niya, "hemok ko nan, huwag mo akong tanungin ng ganyan," sabi niya ganyan. "Tanungin mo ang tatay mo, anak niyo po ba ako?" Sabi kong ganyan. "O bakit?" Sabi niya. "Palagay mo edad ka na?" Sabi niyang ganyan. Yung wala man lang siya sinasabi sa'kin ng dahilan kung bakit niya ako pinapalo. Although napapalo din kami lahat, pero mas grabe po ako. So, yung sama ng loob ko nun na naipon, ah, ah, parang yung kapitbahay namin na kasama ko sa simbahan, inaya niya ako, sabi niya, "Tara, magtatagyat ang Pistamban." Eh, sabi ko, "Sarado yung simbahan." "Hindi," sabi niya, "meron naman pintuan na maliit dun. Mag-prayer tayo dun," sabi niya ganyan. Yung, ah, bigla na lang nandun kami dun sa may pintuan ng pero nakaupo lang ganyan tapos nagkukuwentuhan kami tapos bigla na lang naramdaman ko na umiiyak ako. Sabi ko, "Diyos ko," sabi ko, "bakit po ganyan ako?" Sabi ko, "Parang parang ayoko ng umuwi, parang parang ayoko ng, makita yung mga tao sa bahay namin," sabi ko ganyan. Tapos may biglang bubulong, "Muli na ka, uwi ka na," sabi niya, "oras na." Ah, "Wala yan, wag mo masyadong isipin yan," sabi, "kasi magulang is magulang. Ang anak is anak," sabi, "magulang hindi matitis ang anak," sabi niya. "Kasi baka mapalo ka na naman, uwi ka na." Iyon hanggang sa naisip ko na, ay meron pa palang ganyan, yung merong magsasalita sa utak mo na kalilimutan mo yung lahat ng yung mga lahat ng nangyari sa'yo. So hanggang po sa nagkaisip ako ngayon sa panahon na 'to, yung nung nakilala ko si Lord, hindi ako marunong tumanim ng sama ng loob, ah,
kahit na ano pang sabihin nila sa akin, wala, yung parang, dadaan lang gano'n. Ang dami kong mga taong nakasalamuha na, ginaganyan lalo na nung panahon namin na ano yun, nag-asawa na ako, nagkaanak, nagkaapo. Yung mga taong may galit sa akin noon, ngayon mga friends ko na po. So, thanks Lord na magmula nung makilala ko si Lord na yung sama na loob talagang tinatanggal, yung sinasabi na, love your enemies. Ako minsan nagagawa ko talaga yun, yung mga panahon na yun maraming mga taong, ayaw kumausap sa'kin 'pag nasasalubong ko sa daan, ah, talagang pinipilit ko po na kahit nagkindat lang, ayun mag-aano na rin magre-response na rin po sila, ngayon tatango lang parang ayun na sabi ko, "Thank you Lord," sabi ko, "may nagagawa rin pala kahit ganyan lang," sabi ko, ah na medyo nabawasan na yung mga taong may galit sa akin. So yun po, praise God na yung naging experience ko po nung bata ako. Thank you Lord. Thank you po, yun lang. Thank you, sis. It takes many years para masabi natin na kaya ko nang hindi nagtatanim ng sama ng loob, no? Kasi kung bata ka kasi hindi mo alam yun eh. And it will take so many instances, experiences, hurts and pains for you to really be able to say that nag-grow ka na from that being a child and then you grew in the Lord na masasabi mo, hindi na ako marunong magtanim ng sama ng loob. Kaya ko nang sabihin na love your enemies, gano'n, di ba? Pero yung mga bata, hindi pa yun. Mga bata-bata pa, meron pa kayong pagdadaanan na di ko pa masabi yun. Ako gano'n eh. Ngayon ko pa lang natututunan yun, yung, wala na yan, okay na yan. I can overcome that. Na-overcome ko na yan, gano'n. So, thank you for sharing that. Sino pa? Next? Volunteer naman. Puro mga medyo may mga edad na yung nag-share. How about sa mga young people naman? Can I get a volunteer from one of my Domingo family girls? One volunteer. Ayun. Okay, nagtuturuan yung tatlong girls. Wala. Wala sa mga Domingo girls. Okay, sino kaya? We still have a few minutes. Volunteer. Sige na, mga young people. Ano ba yan? Sa Facebook, ang active ninyo, tas dito quiet kayo. Umpisahan mo na, Ney. Ayun, Nay. Nay daw. Talaga. Wait lang po. Punta pa yata ang Angeles si Ney. Ayan. Hello. Okay lang po. Choppy konti, Nay. Yan po. Ayan. Ako okay naman po yung childhood ko. Di naman po uso sa amin yung palo nun.
Medyo lang si mami ko, namamalo po siya. Pero yung growing up po, parang doon ako naging nawalan po ng daddy. So, growing up ngayon, wala po kaming daddy. So, parang yun yung pinaka naging ano ng childhood ko kasi parang elementary ata nag-start na naghiwalay yung parents ko. So, ayan, parang growing up po, parang nahihirapan din si mami ko, ganyan. So, nahihirapan po siya i-discipline din kami, ganyan. Kaya parang, di ba din po naging rebelde si ate ko, ganyan. Tapos, parang ako lang po yung nakaano lagi kay mami ko, parang buntot sa kanya, gano'n. So, parang lahat ng ano, sumusunod lang po ako sa kanya kasi gets ko naman po na nahihirapan din siya, ganyan. And dahil wala rin po kaming daddy, ganyan, wala rin pong connection. Actually, di ko naman po alam nasaan yung daddy ko talaga. Wala po talaga kaming connection. So, growing up din, nagkaroon ako ng fear. Kasi one time po no'n nakita ko na po si daddy ko grade 7. So, high school first year. Kaso, hindi po ako sumama no'n kasi may fear na ako sa kanya. So, dahil siguro po hindi ko na po siya kilala and parang hindi ko na siya nakakausap, ganyan. So, do'n po ako parang nagka-fear na, "Ay, daddy ko 'to, ba't takot ako?" Ganyan. So, do'n po ako binatal ni Lord na sabi ko, "Lord, ba't ganito yung feeling?" Kasi ano na po ako, nung nag-grade 8, do'n po ako naging Christian, do'n ko po nakilala si God. So, pinag-pray ko yun, kinukwento ko po kay Sheena dati yan, kay Sheena pa ako umiiyak. Sabi ko, "She, ba't ganito yung feeling, daddy ko siya pero may takot," ganyan. So, pinag-pray ko lang and then actually ngayon medyo okey na po ako. So, dun ko rin naalalaman na si God na yung tumayo talaga na as daddy God ko, ganyan, naging father talaga siya sa'kin. Kaya very good reminder din po talaga yung shinare ni Pastor Wayne nung FRP, yung Fathers to the Fatherless. So, very naging helpful po sa'kin na, oo nga si Daddy God talaga yung naging father sa'kin na tumayo sa'kin na ngayon kahit wala pong physical father, hindi na po ako naglo-long kasi fulfilled na po ako kay God. So, ayun lang po. So, very ano talaga na yung pagiging Kristiyano ko, ayun, nagkaroon din po ng forgiveness kahit wala si daddy ko, forgive ko na rin po siya. Ayun lang po. Ayan, thank you, Nay. Lahat yung mga experiences natin, though iba-iba, no? Some worse than others, some more painful than others. Pero yung commonalities natin is that we healed and we went past through that, yung pain natin. We all healed. And some are still probably healing, but eventually you're on the way to your healing and restoration from yung mga pain experiences ninyo nung childhood kayo. So even though iba-iba, yung common na factor natin is we have grown from those sad experiences, those painful experiences. So praise God. Sino pa? Pwede pa. Sino pa? Isa pang youth, young person. Volunteer naman. Is everyone busy today? Yung mga naka-off cam, pwede bang mag-share or you're all occupied with something? Okay. Wala na? So ako, mag-share short na lang. Many of you know I have 4 brothers, no? 4 brothers. Ako lang yung mag-isang babae. And for the most part, happy naman yung childhood ko. Although in my early late teens, I was physically abused, verbally and physically abused by my dad. Pero to make the long story short na lang, sabi ko nga, hindi ko yon i-disregard yung experience ko na yon growing up and being separated from my parents because I was sent away to go to school. And then when I came back, I felt very unwanted and rejected by my dad. But
protected by my brothers naman. And even my mom never really supported me kasi nga gano'n yata noon yung mga paglumalaki nung mga panahon na yon, the father and the mother, they really cling to each other, and I just did not feel supported and protected by your grandma, my mom. She was a good wife and a good mom, pero hindi ko lang na feel yung protection niya sa akin. But those experiences have led me to who I am today. Otherwise, I probably wouldn't be here sharing my story and being able to encourage everyone that all our pain eventually leads to glorifying God and what He has done to heal us, from our childhood and even in our adulthood. But during our adulthood, if we did not grow past through that yung pain natin as young people and into maturity, we will not be able to minister to others and share our stories with others and serve as an encouragement dun sa story ng buhay natin. Yun lang, short lang because lahat kayo naman alam nyo na yung kwento ko. And that's it. If anyone else wants to share, otherwise we can finish up na. Any last words, Rem? Sa'yo na. Thank you sa heart ni Jeline. Wow. Auntie, gusto akong mag-share ni Te sa childhood ko daw. Childhood, hindi naman childhood. Teenager. Andali. Anayin ko lang si Ella. Yung sa akin kasi nun, Auntie, may time din na parang naging parang pasaway sa magulang. Although yung mga lahat ng nandito, siguro kala nila yung perfect or paglaki sa church, ganyan, wala nang problema, pinagdadaanan. Pero meron pa rin. At the same time, siguro mas matindi pa yung mga rin namin, yung parang pinagdadaanan or may mga experiences din. Kasi pag kunyaring nasa church, parang iniisip mo, dapat yung mga tao na laging nakatingin sa'yo, parang ganoon. So, sobrang mahirap din po sa amin kasi parang laging all eyes on you yung mga tao, anong actions mo, ganyan. At the same time po, pag ganon, ayun, yung mga expectations ng tao sa'yo, marami po. So, parang tinitingnan to kung magkakamali ka, or ano bang gagawin. Basta marami po. So, si Daddy, ganun din po siya sa amin na pag sasabihin niya sa amin, ganyan yung ninyo, yung parang, bakit wala kayo ngayon? Tingnan nyo, nakikita kayo ng mga tao, wala kayo. Yung po bang ganon? Yung parang lagi pong ganon na sasabihan ka na, bakit ganyan? Bakit wala kayo? Bakit ganyan? Ano kaya sasabihin ng mga tao? So, ganon po sa amin, no? So, it's not easy po. Hindi po madali, no? At the same time, wala po kaming pwedeng pagsabihan sa mga leaders kasi po kami na po mismo yung mga leaders sa church. So yung pong ganon na mas mahirap po kaysa dun sa akala nyo yung parang sila ganyan. Siyempre po tao din po kami, may mga pinagdadaanan, may nararanasan, hindi rin po kami perfect. Pero I thank the Lord po na nandyan si Lord din na siya na lang po talaga yung pwede naming puntahan. Plus po yung dad namin. Pero kung kunyari paminsan, mayroon din po kaming situation kay daddy namin. Siyempre may mga misunderstanding din, ganon. Sino pong lalapitan namin yung ganon, sobrang hirap din po. So, ayun, na-share ko lang ng konti. Siguro share ko din po yung nung teenage years ko po, no. Meron po kasi akong parang siyempre na-boyfriend din noon at that time. So naranasan ko rin pong ma-heartbroken. So nangyari po nung na-heartbroken ako, gustong pa-share nito, ayoko na sana i-share. Pero siguro po makakatulong din po sa iba na siguro may iba naka-experience ng na-heartbroken sila, no? So nung matagal din po yung 5 years po na yan po yung parang parang na boyfriend ko, ganyan. Tapos parang nung time po na na-heartbroken ako, sabi kong ganyan, parang 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 ayaw mo, tawag dito,
Parang ayaw mo nang mabuhay, parang gano'n. Siguro may gano'n talaga ano, na sa sobrang pain 'no, sabi ko, papunta po kami ng Palawan no'n with my family, natatawanan ako ng kasama ko dito sa bahay. Oo. Pupunta po kami ng Palawan with my family. Sabi ko ba naman po, tinatawanan ko na lang ngayon, sabi kong ganyan sa family ko, "Ayoko sumama," sabi kong ganyan. Kayo na lang umalis, gusto ko ng mamatay," sabi kong gano'n. Gumaganyan-ganyan pa ako, sobrang drama ko po. Pero sobrang in pain po talaga ako at that time. Tapos alam niyo pong ginagawa ko, dahil po in pain ako, tumatakas po ako 'pag madaling araw. So ang ginagawa ko po, ang ginagawa ko nung minsan nung tumakas ako, nilock ko po yung pintuan. Nilalock ko yung pintuan, dadaan po ako sa bintana. So, bago po ako umalis, ang ginawa ko, inayos ko po yung kama. Alam niyo po yung kama na may tao, yung feeling may tao, gano'n. Kasi iniisip ko po baka si daddy buksan niya yung pintuan. So, nangyari po, inayos ko, ay hindi halata ba na nakatakas ako, kunyari may tao, sabi kong ganyan. Inayos ko pong pag gano'n. Alam niyo po yung may comforter, 'di ba? Tapos parang may tao dun sa ano, sa bed. So, nangyari po, si daddy po nagigising ng madaling araw. Bigla ginising daw siya ng Holy Spirit, sabi niya no'n 'no. Ang nangyari naka-lock yung pintuan, sabi daw ganyan, ay nagpe-pray daw siya. Tapos sabi ng Holy Spirit, "I-check mo yung kwarto," sabi niyang ganyan, yung kwarto ko daw. So, inano niya po yung kwarto, binubuksan niya. Okey, binubuksan niya yung kwarto ko. So, ang nangyari, "Rema, Rema, gising ka na," sabi niyang ganyan. Hindi ako nagigising. Sabi nag-isip siya, "Sobrang ang lakas ng ano ko, sigaw ko, ba't di nagigising ito?" Sabi niyang ganyan. Alam niyo po talagang binuksan niya by force yung pintuan. Tapos po nangyari, di tiningnan niya yung kama 'no, inano niyang kama na ganyan, wala pong tao, kumot. Tapos, yun 'no, ang ginawa ko po, okey, eh, bumaba na sila 'no, bumaba na si daddy ko, si mommy ko. Meron po dun sa bahay namin sa likod, medyo likod, dumating na po ako mga umaga, mga 6 AM gano'n, mga 6 AM. So nangyari po nag-usap silang dalawa dun sa sala. So ako po, meron po kasi mga damit dun na alam niyo yung nilabhan, nakasampay pa. So ang ginawa ko po nagpalit po ako kasi nakapang-party po akong damit nun, eh. So naging pasaway din po ako ng mga panahon ng teenage years ko. So, nagpalit po ako yung pang-ano, hindi pambahay, parang pang-jogging gano'n. Eh, di dumating po ako, sabi kong ganyan, "Hello mommy, daddy," sabi kong ganyan. Sabi kong ganyan, "Saan ka galing?" Sabi nilang gano'n. "Nag-run ako," sabi kong ganyan. "Nag-jog ako," sabi kong ganyan sa kanila. Sobrang galit po nila sa'kin. Yung pala nalaman nila binuksan ko na yung ano, dumaan po ako dun sa bintana. Alam na po nila kasi nakita nila walang tao, ganyan. Tapos ako kunyari nag-jogging-jogging. Grabe po yung naranasan kong ayun, sobrang galit po sa akin. So yun po yung time na talagang andali. Nagpasaway po ako 'no, sa mga magulang ko ganyan, hanggang po dun sa may conviction po talaga yung Holy Spirit 'no, na dumating po yung time na hindi ko na kaya kasi po parang pong ayan, lalabas po ako madaling araw, tatakas ako, tapos po ang nangyari po meron po sa gitna ng bahay po namin na bintana din. So dun po ako dumadaan 'no, paggabi akyat bahay gang po ako. So nangyari po, yung pong sa harap ng bahay po namin nakakahiya, sinusumbong na po ako sa magulang ko na dumadaan po ako dun, akala daw po na minsan magnanakaw daw. Malapit na daw po akong barilin. So sabi ko, tapos sabi ng mga magulang ko sa'kin, "Bakit ganyan ka?" Sabi niya, yung bang akala nila magnanakaw ka na, ganyan yung ginagawa mo sa buhay mo, gano'n, gano'n. So lagi po akong ano, nasesermonan, pinapagalitan, 'no, nung time po na yun. Nung time po na yun parang 'di nila ako maintindihan, parang iniisip ko hindi ako maintindihan kaya sabi ko, "Gusto ko na hindi niyo alam kung anong nararamdaman ko kaya gusto ko ng mamatay," sabi kong ganyan. Pero po yun, dumating po sa time na, talagang sumuko din po ako kasi po, parang
Meron po akong experience din na-depress po ako, no? Tapos parang ayoko din lumalabas ng bahay, ganyan, nakukulong lang ako. Tapos parang paggising mo parang ayaw mo na, no? Yung parang gano'n. O sabi ko kay Lord, Lord, sabi kong ganyan, surrender ko na po to sa'yo. Sabi ko, yung pain, yung nararamdaman ko hindi maganda, surrender ko na lang, tulungan niyo po ako. Sabi kong ganyan. With my own might, sabi ko sa sarili ko, parang hindi ko kaya, Lord, sabi ko, kasi ang hirap, sabi kong ganyan. Kasi parang pong yun na parang 'di ba pag teenager ka, parang yun na talaga yung makakasama mo. Tapos in love ka, tapos bigla magkakahiwalay kayo, yung bang biglaan, yung bang gano'n. So, talagang masakit, no? So sabi ko, Lord, sabi ko, hindi ko na po talaga kaya, sabi kong ganyan. Saka hirap na po ako, tulungan niyo po ako, sabi kong gano'n. Alam niyo po, after po no'n na sinabi ko, talaga po, totoo po, yung comfort po ni Lord sobra. Yung bang everyday po no'n, nagtataka na lang ako, nakakayanan ko, bigla nag-e-enjoy na ako sa buhay ko, bigla po nagkaroon po ako ng bagong perspective na dati parang wala na pala akong time sa family ko, puro na lang do'n, no? Yung parang bang bigla-bigla, ang saya pala na yung family ko, kasama ko, yung mga friends ko na talagang nagmamahal sa akin, ang dami pala, yung po bang gano'n? Tapos nakita ko ang gandang future pala yung binigay sa akin ni Lord, okay na naghihintay sa akin. So pinakita po lahat ni Lord yun hanggang dun sa enjoy ko po araw-araw ng life ko together with the Lord. At the same time po nag-ano po ako, nag-ministry po ako sa mga youth po no'n, 'no, hinawakan ko rin po yung mga youth. So yun po yung pinakita sa akin ni Lord na may mas magandang purpose, may better plan po si Lord sa atin at bigla-bigla po na-meet ko yung asawa ko na sobrang bait po. Ayan, yung very hardworking, 'no, lover din po ni akala ko parang imposible na or wala na talagang pag-asa, pero meron pong better. Sabi ko nga best plan, may best plan po si Lord sa ating lahat na lalo na po yung mga single na naghihintay or may mga na-heartbroken po diyan. It's not the end of the world. Akala nyo lang po yun, end of the world na pag na-heartbroken ka, pero hindi po. Nagsa-start pa lang po si Lord dun sa journey na maganda sa buhay mo, no, na yung palang nangyari sa'yo, it is just a testimony na ma-share mo rin po sa iba na heartbroken, na nakadaan din ng same experience as you, no? Kaya nga po sabi ko, Lord, buti na lang na daanan ko yon para po pala meron din po akong ma-share na testimony sa ibang tao. Kasi kung hindi ko po yun napagdaanan, wala po akong ma-share ngayon, no? Na pag po sinashare ko yun, madami pong natatawa na ganun pala ang nangyari sa akin before. Kasi akala nila yung talagang okay lahat, ganyan, no? Wala kaming na-experience na alam mo yung gano'n difficulty sa buhay o kaya yung parang bang testimony sa buhay namin. So yun po yung gusto kong i-share na God is good and talaga pong wait nyo lang po yung best partner na binigay po sa inyo ni Lord kung meron man pong mga naghihintay dito. O, yun lang po yung gusto kong i-share. God bless. Thank you naman, Rem, dun sa ano na parang doble yung plot ng story ni Rem, no? Meron siyang comedy, meron siyang drama, meron din siyang kasi akala ko sa pelikula lang yung sa sa movies ko lang nakikita yung nagpre-pretend na merong taong nakatulog doon sa kama kasi hindi pa ako nakarinig ng kwento yun in real life. Yung pala si Rema, pamangkin ko pala, meron siya palang ganon. So, natanong ko rin yan dun sa asawa ng pastor namin, no? Kasi kaibigan ko siya. They have three girls. And sabi ko, naisip ko lagi yung mga pamangkin ko na tatlo, actually 4 sila. Sabi kong ganon, they probably feel like they're walking on eggshells every time because they have to put on this good behavior, good face for everybody, especially sa congregation. So we tend to put children like this on a pedestal, but at the same time, we look at them under a microscope. Yung lagi natin silang tinututukan kasi nga anak sila ng mga pastor, dapat perfect sila, dapat ganito sila, which is very immature and unfair for more mature Christians na no, we shouldn't do that kasi they're just as human as we are. They make mistakes, ayun na nga. And Rema, yung encouragement ni Rema,
na pinagdaanan niya. Ito ba Rem yung sinasabi, kasi binibiro siya ni Uncle Craig niya noon na tinatawag niya si Rema na one ring. One ring daw kasi pag tumawag yung boyfriend yun ni Rem, one ring pa lang talagang tumatakbo na si Rem, sinasagot niya kagad. So hindi man nakaka-two rings yung phone. One ring pa lang. So ang tawag ni Craig sa kanya, one ring. So anyway, yung encouragement ni Rema kanina, no, na okay yung pinagdaanan niya, na you will get over it, but there are still a lot of people here who are going through something na kahit na narinig yung encouragement na yon, will probably hear it and go through here kasi you really have to go through yung process na yon. You cannot speed up the process na ginagamit ni Lord dun sa what's the word? Anyway, you cannot speed up the process of God in order for you para makarating ka na dun sa point na, hey, it's okay, you're gonna be okay, ganito. You still have to go through that. And then later on, you will be just like most of us here who have gone through those trials and tribulations, and then you will be able to say too na you're going to be okay. Okay. Right now, if you are in a turmoil, in a process of meron kayong pain, you are in a good place. I keep telling people this, yung mga young people na nagpapa-mentor sa akin, you are in a good place because you're in a place of growth. Growth kasi involves pain. Most times, not all growth is good, no? I can share yung chrysalis, yung butterfly dun sa loob. Pag nag-i-struggle yun, di natin pwedeng tulungan. We really have to just encourage them para they can struggle on their own and they will come out strong and beautiful in God's time. There's a process through our pain. So, yun lang. Thank you, Rem, for that testimony, no? Nakakatuwa, malungkot. We all have, most of us probably, kung hindi pa ninyo na-feel yung you want to die because you're in so much pain. I have been there. I'm sure some of you have. And it is not a good feeling, yung sakit na yon. It's different, okay? But know that even if you're feeling that way today, know that God knows what you're going through and He will pull you out too. Just stay strong. And then, keep joining a community like this kasi sila talaga yung magli-lift up sa inyo in your time of pain and trials. Okay, yun lang, and I appreciate everyone who shared today. Thank you for the laughs and sa mga lahat ng nag-share sa inyo. Hopefully matuloy ulit natin ito. I have a cousin here, Bing Max. She's not on cam, but let's welcome her and hopefully she can also start joining us regularly, no? Kapatid siya ni Auntie Linda. And yun lang. Thank you so much for joining today. We will continue tomorrow. I think Sister Rome will facilitate tomorrow, no? Rems, tomorrow. Maraming salamat sa inyong lahat. Be blessed. As always.